henerasyon nga gihisgutan sa Biblia apan kung ato kining himay-himayon sa pagtuki niini gikan sa unang henerasyon kang Abraham adunay 14 ka henerasyon ngadto kang David adunay 14 ka henerasyon hangtod sa paglalin nila ngadto sa Babylonia hangtod kang Kristo adunay 14 apan kung siksikon o tinagsaon pagsusi adunay 41 lang ka henerasyon hangtod kang Jesus. Kinsa ba ang ika-42 na henerasyon? Kini ang Revelation of Grace. Kauban si Brother Bong Impang magatuki niini ang revelasyon sa grasya sa Dios. Salamat kay Jim Trusser. Salamat sa tanang taga-DYTR. Labi na kay CRT Daing. Kumusta kayo? At saka kay Wing Balisher. Kumusta? O sa tanan na itong mga higala, mga amigo, mga amigas. Happy Good Friday, no? Sa tanan na itong mga kaitsuunan. O sa tanang taga 42nd generation, shout out sa lahat ng kapatiran natin. Labi na kay Angeli Suico, kang Mona Lisa Rolien, kang Jason Rolien, kang Vincio. O kang Lingling dia, kumusta Ling, no? Kumusta kay Fred Dinampo, no? Kang Daling, o kang kumusta diha sa atong mga higala, no? Mga batanon. Joshua, si Abraham, Mary Jane, o tanan diha mga higala, Jisa, no? Rolien, o sa mga kabataan, nagbinignit na ba po diha, no? Ako kaya nakakaw kong binignit, kinaglutos jiri dahi. So stilan, duta guys, binignit dahi. Shout out kay Pastor Pudalan, no? Uban sa iyang pinalang kapikas nga nang limpyo diha, no? Bat-bat sa ikawalo nga pulong. Atong gi-shout out usab si Iman, kumusta man? Kumusta man diha sa Manila, no? Ay kumpensa. Kay Brother Edwin Bigay, no? Sa Malabon, sa Boitis Company kang Gini o sa mga kabataan na Budong, si Bridget o Romeo Jr., Romeo Senior the Third. Musta tanan sa atong mga amigos o shout out kay Pastor Gilbert Patagnan sa Hamilton, Canada ug sa pamilya. Sa may kalihukan diha pastor, no? O kay Ibing, no? Olaybar sa Toledo City. Atong gi-shout out po si Binsing, kumusta diha? Rod, ako Rod, kay mga pita. Si Rado man siguro mga tanan rong ko ano. Atong gi-shout out bisan pa si Wendell Sia sa barko o Pastor Pat Abilion, no? Sa Kansas, USA o sa tanang mga kaigsoona na to diha sa Abu Dhabi kay Roniel Carbonilla Bigay, kumusta? O sa mga Lirio family diha, ang Tibok Kalibutan o ako kay ba ang ubang kalibutan nag-apil ba, pero sa Tibok Pilipinas nagsaulog ron, mingaw kayo mga mall, mingaw kayo ang tanang kapis station, no? Tungod kay ning kuyog sa pagsaulog, no? Hasta ang mga kasimbahan karon, no? Naghimo og 7 ka pulong. May makabot ko sa ikawalo, no? Mga igsuonan na shoutout sa tanan natong mga higala, mga igsuon, no? Itong mga igsuonan na to, no? Bisan pa kay Brother Jimmy Bagay po, no? Kang Sir Pudalan, kang Ma'am Corazon na Aparipon, bisan pa ka Jojo Dinampo, mayong hapon na Jo. O sa tanan na itong AG Baluntong, no? Musta day? Musta di? Marisa Sali. O kang pare ni Comedis Cartagena. Shout out to Ray Carnisi o Dalia. Sa tanan na itong mga labi na kang Aqua Marine, kumusta? Kumusta Aqua Marine, no? Induta. So, Iman Impang, Edwin Bigay, Antoinette Kabahog Bonggalos, no? Jim Trusser, no? Induta. O kay Bishop Ronnie Palin, kumusta Bishop, no? O bisan pa sa atong kaubang pastor si Jonas Katubig, no? Sa Curtis. May hapon diha pastor. Sa mana ikapilang pulong na diha, ikawalo ko.
Mga kaigsunan, na ang ato isgutan mga kaigsunan, kini controversial kayo sa kamatayan ni Jesus, no? Kamatayan ni Jesus, mao na ang kaluwasan pag clean up all the negative things, no? Paglimpyo kay wag tang gani Agnus Dei, Katulis, Pikatamundi. Behold, the Lamb of God takes away. So, ato isgutan, ang Lamb of God is Jesus. Mga kaigsunan, but the Son, ang Son, ihalad unta ni Abraham, pero ni abot ang ram. Ang ram nagrepresentar sa Lamb of God. Nya ang Lamb of God gipatay, ang Son of God wala matay. Ang katong anak wala matay. Which is the Christ, my John, the Son, no? Sa Isaiah 9:6, the Son, the child was born, the Son was not born. Madaghang mo daghang mo al kontra ni kay sa iyo pro kay pero mo pala gingon sa Isaiah 9:6, the child was born, the son was given. Sa manang given wala man matao. O sa iyang abaga na ang kagamhanan, ang otoridad, prinsipis pakigdait, amahan nga way katapusan. Naan niya tanan, no? Siya dili siya mamatay, no? Wala siya mamatay. Sa dihang ihalad unta ang anak ni Abraham, nakita ni Abraham nga dunay ram nga nalitag sa iyang sungay. Gikuha niya, mo to iyang gihalad, mo to namatay. Pero ang anak wala mamatay, mga kaigsunan. Muna, Jesus died to accomplish redemption and to clean up all the negative things in the universe. He did a complete job. Shout out to Mona Lisa. Nang-snack na ba mo na Mona Lisa, no? Espirituhanong tinapay, no? Binignit. Ako nagkakaong kong binignit. Uy, ninduta na eh. O shout out sa tanan, mga kauban ni Mona, no? Ako usbon magkaigsonan, Jesus died to accomplish redemption, no? And to clean up all the negative things in the universe. And He did a complete job. Sigurado, kumplito yun. No, walay kulang. Ang ubang mga igsoon kay silam daw motiwas kay wa daw mahuman. We insult God, no? We insult God. No, nothing was left. Nothing unfinished, mga igsoon. After His resurrection and burial, Christ was resurrected, no? So the death, mga kaigsonan, ang kamatayon ngadto sa lubnganan could hold. This one sense himself is the Christ that's resurrected, no? Sa John 11:25, shout out to John Emmanuel, no? Musta John? Mga kaigsonan, sa John 11:25, his life, mga kaigsonan, his life is a death-conquering and death-subduing life. Ang kamatayon ni Jesus, kadaugan, no? Kaya without shedding of the blood, there is no forgiveness. Without shedding of the blood, there is no redemption. Muna nga, itong klaro-klarohon may ksonan, kay dugay na kahitang magtutuo, ang Pilipinas, pila naman takatuig, 500 years na ta, nga, sukat pag-anhin ni MacArthur, no? Yan, ni Sultis MacArthur nga, I shall return. Nga kita, ang atong pagtuo, maurag hapon, naghunahuna ta nga si Jesus may nagluwas atong mga sala. Si Jesus may nagpasaylo nato. Si Jesus nagbayad sa atong sala. Pero dili si Jesus nagpasaylo, may igsoon. Likramor bang ubano nga samnay mo. Di magud si Jesus ang nagpasaylo. Si Jesus nihangyo nga pasayloa sila ama. No? Father, forgive them, but they don't know what they're doing, no? So ang nagpasaylo dili si Jesus ang ama. Mga kaigsonan, ang kamatayon ni Jesus, conquering and death-subduing life, kadaugan o gilamoy niya ang kamatayon. Even the death-swallowing life, 1 Corinthians 15 verse 54, may John. So the more death it encounters, the more living it becomes. So therefore, the Lord Jesus says, I am the living one, and I become dead, and behold, I am living forever and ever. And I have the case of Hades. When Christ was resurrected, mga kaigsonan, bisulti siya, mga kaigsonan, nga ako ang usa. I am the living one. Namatay ako,
Behold, I am living, nabuhi, ug dili na gyud mamatay. Magkaigsonan, paita po na nang magsaulog ta ng namatay na po si Jesus Bernes. Di ta mo kaog talong, di ta mo ayaw kumpiyansa, masamad ka kay di mayo na kayo matay. Atong Ginoo. Mga kaigsonan, sabat-sabat ram ko na, o amang na sabot-sabot, no? Mingon si Jesus, I am living forever and ever, dili na ko mamatay, no? Nayuban nga sa ulog na namatay po ng Ginoo, no? Wala nga, di mo kaog talong, di mo kaog karne, kay taom tumon, dili mo ka kay namatay ang Ginoo. Ingon gani siya, I have the case of death and Hades. Naanak ko ang mga yawi sa kamatayon o sa impyerno. Revelation 1:17 to 18, mga kaisonan. Muna, God's vindication, mga kaisonan, of the satisfaction with Christ's person and work. Giplastar, gipahaluna, gi-vindicate, igsoon, ang katagbawan, no? Gi-explikar, gi-pahaluna, mga kaisonan, gi-explain og maayo, no? Satisfaction with Christ's person. So, Christ, mga kaisonan, is the I am, siya ang I am. Mingon si Jesus, ang Kristo nga na ni Jesus, mingon, before Abraham was, I am. So, the I am, igsoon nga gingon sa Biblia, diha na wa pa mataw si Jesus. Nataw si Jesus for AD. Pagkatao niya igsoon, dito sa baka ni Birhen Maria, nagpakatao dito siya sa pupunan, the surrogation happened, and Mary, ang binhi sa Dios Ama, binhi igsoon, gibutang sa pupunan ni Maria, the surrogation igsoon, og natao ang Jesus. Pero ang anak wala matao, the son was not born, igsoon. The child was born, the son was not born, was not 9:6 Isaiah, may igsoon. He laid down his life, Jesus laid down his life and took it up, no? In John 10:17, 18, may igsoon, one is a man whom God raised from the dead. So, ang Kristo, ang Jesus, mga kaigsonan, nga namatay, pagbayad sa atong mga sala, siya ang nagwagtang sa sala. Without shedding of the blood, there is no forgiveness. Karang atong sumay-sumay, may ison, okay, udga po na. Sumay-sumay, kay lisod man po ato ng biklon, no? Okay, sumay-sumay, rin po mo. Okay na siya, may isonan. Importante lang, ayaw huna-huna, namatay si Jesus, sige kamatay si Jesus, no? Kasara siya namatay alang sa atong mga sala. Magbantay ta, di ta bukaw karne, kay namatay ang Ginoo, unsa, ayaw kumpiyansa, masamad ka, kay di maayo, kay namatay atong Ginoo. Dili na siya tinuod, mga kaigsonan, kasara namatay atong Ginoo. Mana nga, ang Kristo Jesus nga nabanhaw, nahimong Kristo igsoon, naghatag kini sa approval, God's approval on His person and work, no? Pramisyot, Jesus found favor with God. Sukad pa sa, gamay pa siya, sa nanggihalad siya ni Maria, nga kang Simeon, may soon. Ping, mayong untod ha, Ping, no? Mga kaigsonan, God's approval of His personal work, no? Sukad pa sa, gamay pa si Jesus, nakaplagan, matud pa, found favor with God, ang pabor sa Dios nagpabilin kini ug dili gayud. God vindicated Christ's crucifixion by raising Him up from the dead. This means that all that Christ did was accepted and honored by God the Father. Kaya gipadala siya, mga kaigsonan, sa Ama para pagwagtang sa sala. Without shedding of the blood, there is no forgiveness. Usbo na ko, mga kaigsonan, dili si Jesus may nagpasaylo sa tong sala. Si Jesus minihangyo nga Ama, pasaylua sila kay wala sila masayod. Manay unang pulong. Saman, gusto nimong ikaduhang pulong. Mga kaigsonan, shout out to Evangelist Federico Hat, no? And Cirilo Enriquez, God pay, Pastor. Nagluto.
Kaon akong binignit, bro. No, giglutuan ko, Jerry. O, abi na kong way binignit na mo. Sulong unta ko ba? Magkaigsunan, God vindicated Christ's crucifixion by raising Him. And this means that all that Christ did was accepted and honored by the Father. So, in Adam, we were condemned. Diha kang Adam, kita nahimong tinunglo. Namatay ta, come short of the glory because of the wages of sin is death. Romans 6 verse 23. But Christ died as our substitute. Si Kristo, si Jesus namatay aron maoy propitiation. Siya ang atong substitute. He fully paid the price for our sins. Gibayran niya ang atong sala, gibayran niya atong utang. Yung magunahuna, gihapunta nga natay utang. Wala natay utang, mga kaigsonan. If you have pawn kanang alahas, you will reigson sa pawn shop, and it was paid in full, gibayran na ang tanan, wala na. Shout out to Sir Louie. Mayong ikapilang pulong na ganiha, bro, Louie. Mga kaigsonan, gibayran na sa ito ba? Consumatomis, it is done. Ayaw na paling kamot, nga mo qualify ka, pinagi sa imong pakigbisog, pinagi sa imong mayong buhat, because God qualify you. Gipasaylo ka na, gihugasan ka na, gilimpyuhan ka na, and you are holy, you're beloved in the sight of the Lord. Mga kaigsonan, Jesus was condemned. He died for us. Bayad sa atong mga sala, maigsoon. Siya ang atong propitiation. He fully paid the price of our sins. So, mga kaigsoon, how do we know that God has accepted Christ's payment? No? His resurrection is our receipt. Ang atong receipt, mga kaigsoon, ang atong resibo, mao ang pagkabanhaw. No? Wala timailhan, mga kaigsoon, nga ang Jesus, nga fully, bayad sa atong sala, siya ang propitiation nato, igsoon. And Christ was resurrected. And the resurrection of Christ, mga kaigsoon, mao na ang resibo, which proves that God has fully accepted Christ's payment for our sins. Nagpasabot ka na nga ang tanang utang na to, matud pa sa Colossus 2:14, tanang listahan, gidala sa krus, tanang utang na to, unsa mang utang nimo lista. Oh. Ang imong tanan, paningkamot, kita karon sige pa matag paningkamot, magbuutan, try to be holy, try to be good, try to be righteous. Gibayran na sa Dios kanang imong pagsulay-sulay. You are righteous, you are beloved, you are holy. Matupad Biblia. Before the foundation of the earth, He chose you to be holy. Ang pagkahulog, ang pagkatarantado sa tao, dili makaepekto sa imong paggabalaan nga naman, you are created before. You are chosen before. Sana ba? Wala pa mahitabo ang mahitabo. You are beloved, Mason. And He fully paid the price for our sins. O gibayra niya. O ang timailhan nga gidawat sa Dios Ama ang bayad. Christ was resurrected. His resurrection is our receipt, which proves that God has fully accepted Christ's payment for our sin. Resurrection therefore ends death. Ang pagkabanhaw, mo to'y katapusan sa kamatayon. Manabing ko na si Pablo, asa naman ang imong ikot? Where is your sting? Death. Ang ikot sa kamatayon, gilamoy na, wala na ison. By believing in Christ, we are no longer pitiful sinners. Dili na ta makaluluoy. Shout out to Sir Ruben, no? Kitso, no? We are fully justified, approved by God according to His own standard of righteousness, mga kaigsonan. Not only so, but the resurrected one, He is also in us today. Ang Kristo, mingon siya, moadto ako, mingon sa Pilipiasa, magapadrong. Dili mo makaadto sa kong atuan. Mag-andam ako. He go to the cross, He paid the debt, gibayran niya itong utang. Ingon siya, inigkahuman, ini mo, anha ako ni mo. Ang problema sa Kristendom nga itong giwali, ang Diyos to sa layo, mga kaigsunan. Atong ibalik-balik ng mingon, dumuol kamo, gigapuyan, paduulon tas Diyos. Pero
That's before the cross. After the cross, it's not like that, mga kaigsuonan. Before the cross, ingon ana, pero after the cross, mingon si Jesus, ako mo'y muduol mo. I will come to you. Ako, o gamahan mo, puyo ni mo. Ako, gamahan mo, duol ni mo. Ako, gamahan. Mahimo kang akong balay. You are my temple, matupad ni Paul. Do you know that you are the temple and the Spirit of God dwells in you? We are fully justified, makes on, approved by God according to His own standard of righteousness. Ang pagkabanhaw, mga kaigsuonan ni Kristo, mauna ang kasiguruan o end of death, katapusan sa kamatayon. Unya, dili lang yun na, He is also in us. He live in us. For us, a life that can be justified by God and is always acceptable to God, mga kaigsuonan, matod pa sa Romans 4:25 says that Christ was raised because of our justification. Nabanhaw ang Kristo tungod sa atong pagkamatarong. In fact, mga kaigsuonan, for our salvation, the primary things that we believe in is Christ's resurrection. Romans 10 verse 9. Shout out to Pastor Jonas, no? O kang Milit, kumusta diha ang mga impang Milit? Kumusta si Abraham, si Daniel, o tanan diha nasa Iligan. Kumusta ka mo diha, no? Mga kaigsuonan, usbon ako, you are the beloved son. Don't try to qualify yourselves. He qualify you. Ayaw na paningkamot nga ma-qualify ka igsoon. Gibalaan ka na sa Dios. Christ was raised because of our justification. Our salvation, may igsoon, mao ni ang pinakauna nga butang nga gibuhat ni Jesus. Pagbayad niya, gibayad paid in full na, consummatum is, it is done, tetelestai, igsoon. The victory of Christ's resurrection was done. Death is the most powerful thing in the universe. No one can turn death away. Di ka makaikyas. No one makes on. And that is true. Si Kristo, si Jesus ra, si Jesus Kristo ra, igsoon, He's the only one who has gone into death and come out living. So never to turn to death, igsoon, He is both God and resurrection. John 1 verse 1, no? And John 11:25, mga kaigsuonan, walay makaikyas sa kamatayon ang tanan, pero si Kristo Jesus igsoon, mao ang namatay og nabuhi. He has gone into death and come to living. Siya lang ang namatay og nabuhi. Walay ang tanan, mga kaigsuonan, nga founder sa relihiyon, no? Ang tanan kisa may mga relihiyon, founder sa relihiyon, may igsoon nga nagtuo si Buddha. Wala mabuhi si Buddha, no? Kisa pa man na si Reverend Mon, kisa pa man ang namatay, mga igsoon, si Kristo ra, si Jesus ra ang namatay, unya nabuhi siya, and He is both God and resurrection. John 11:25, possessing the indescribable igsoon life. Hebrews 7:16, since He is such an ever-living one, death is not able to keep Him. Ang kamatayon dili makapugong, mga kaigsonan. He delivered Himself to death. Yang gisurrender niyang kaugalingon sa kamatayon, kay kinahanglan siya mamatay, matud pa ni Jesus, kinahanglan ko mamatay. Ingos Pedro, dili ka na mahimo, Ginoo. Mag-agi sa kong kamot. Ingon si Jesus, kinahanglan itugyan ako, dakpon ako. Mingon si Pedro, dili ka na. mingon si Jesus, pahawa Satanas. Si Satanas, dili si Pedro. But ingon si Jesus, ang imong hunahuna, draw, your mind is not of God. So, it means Satan is kanang gitawag carnal mind. Ang carnal mind ni Peter, ang tinawanong una-una ni Pedro, ang kantong nagdiktar igsoon ni iba dito sa garden, carnal mind to. Kanunay nagsigig sulti niya,
huban na sa King James, gihuban na sa mga Bible nga mingon sa dragon, sa serpente, bitin, pero that's the carnal mind. Every night he will attack you. Kada gabi gira mo atake ng carnal mind. Unsa man ang carnal mind? Mura nagradyo nga di mapaong. Sige, atake nimo. Wala mingon ang Hebrews 12 verse 1 is only aside if you're surrounded with many cloud of witnesses. Nga mo samok nimo kada gabi, li aside. Don't entertain. Mga kaigsonan, death has no way to hold the Christ in you. On the third day, the Lord Jesus simply walked out of death. Milakaw siya, gikan sa kamatayon. He peacefully took the time to fold his burial clothes and put them in good order. Ako sa una, gawnaw na ako sa salida, magigipilo, mga sinina. Pagkamanaw sa itong Ginoo, gipilo, una ba na yun? John 20 verse 7. No? John 20 verse 7, igsoon, gipilo. Silang nabanaw ang atong Ginoo, gipilo, ang katong panyo, ang linin nga, gitabo niya, o niya, giplastar niya maayo. What a testimony of his victory over death. Ibabaw sa kamatayon, mga kaigsonan, usa kadako o milagro kadaugan. In his resurrection, the Lord Jesus took away the authority of death and Hades. And this is why in Revelation 1:18 is on, the Lord says, I have the case of Hades. Naan ako ang Yahweh's kamatayon. Death is a subject to him and Hades is under his control. Mga kaigsonan, Christ has the case of death and Hades. Nganong mahadlok man ta, nganong hadlokon man ta sa maimpirno ka. Ang Yahweh sa impirno, Yahweh sa kamatayon na ni Jesus. Niya mahadlok ta, hadlokon ta. Gibayran na niya nga itong utang, he paid in full. Ang tanang utang na ito gibayran, ang tanang listahan, o ang kaaway na ito nga kanunay mo atake na ito adlaw, gabi, reduce to zero, equilibrium ng power, Colossus 2:15. Paralyze, reduce to zero, display into public, mga igsonan. Muna nga Hebrews 2:14, through death he might destroy him who has the might of death. And that is the carnal mind, that is the devil. Now is the judgment of this world. Now shall the ruler of this world cast out. John 12 verse 31. Lay aside. Dili na siya makapanghilabot. Ang langgam pwede siya mubatog sa mga ulo, pwede siya magtuyok sa mga ulo, pero ayaw siya pasalaga. Pero kung imo nang lay aside, mga kaigsonan, you destroy already. You understand that you are beloved, you are palangga kay si Ginoo igsoon, ang kaaway piliro na. And this judgment of this world, mga kaigsonan, ilalom na siya sa gahom. Ang iyang ikot sa kamatayon, wala na'y lala. Cast out. So Lord took care, mga igsoon, not only Satan, but also Satan's system. Dili lang ang iyang diskarte, dili lang iyang mga subtleness, ang iyang pagkaabtik, but Satan's system. Ang iyang mga pamaagi, the world, after finishing such a great task on the cross, Christ came out of death and Hades triumphantly. Ang kadaugan, batunan na igsoon, Satan and the world did not fear so well. Christ defeated them by his death and left them in the grave. And his resurrection is demonstration of that victory igsoon. Christ's resurrection has overcome the strongest enemy, death. Sometimes makes on you may feel as though we were dead and buried. Murag gahuna na taga astilan, oy, naunsa naman yung kinabuhi, muram tagpatay ini, muram tagilubong ani. But consider the Lord Jesus igsoon, he actually went into death and Hades and come out triumphantly. Your situation can never be worse than what the Lord Jesus went through. Sa tanang mga nahimo ni Jesus, mga kaigsonan, kita nahimong madaugon. This living one is now in our spirit. Ang Kristo na animo.
Mga igsoon, wala siya sa layo nga dapit. Ingon siya, I will never leave you nor forsake you. Muanha ako nimo, I will come to you. Aron din gani ako ataw sab kamo. Kung magunahuna kang Dios perting layua, that's not true, igsoon. Ingon siya, I will come to you. This living one is now in your spirit. So when you feel depressed and weak, do not pray that the Lord will make you strong. Ayaw pag-ampo. Shout out to Kagawad Ampo o kang Asunsyon. Musta man ka, ma'am? Niuli day ka, ma'am? Long vacation bitaw. Nindot kayo, no? Mga kaigsonan, when we feel depressed, feel weak, do not pray that the Lord would make you strong. Parang sa Canaanite woman, the Canaanite woman asked Jesus, Lord, heal my daughter. Ayuha. Marabang ingon nga, ayuha, ginog, di mo ayuhon. Mga kaigsonan mo, wala yun mo entertain si Jesus. Minsan siya, I have the bread, ako ang tinapay. Bright man po kayang Canaanite woman siya, tagay ko ng tinapay. Kini akong tinapay para ni sa mga anak, di para sa mga iro. Kaya ang consider, ang hunahuna gud sa mga Hudiyo, sa mga hintil, iro. Pero mingon, bright magayo ang Canaanite woman siya, bisan gani ang mga iro, makakaon pas mumho nga matagak gikan sa talamis sa taong lato. Bisag mumho na lang imong kada adlaw igsoon. Ayaw kumpiyansa sa Domingo nga nakakaon ko kaon ron kay nakasimba ko. No. Bisag mumho lang Lunes, Martes, Miyerkules. Kampante na, malipay na ang Dios. Gipresentar na iyang kaugalingon as bread of life. Dili wala siya maingon nga prostrate in front of me, hapa o atubangan ako. Wala siya maingon nga simbaha ko, hapa diha. I am your creator, you are my created. No. You can find in the Bible. In Genesis, he present himself as tree of life. He present himself as food. He said, you can eat all the fruits of the ground. You can eat, okay, buffet. Ayaw lang hilabti ang knowing of God. Ingon siya. O niya, sa Deuteronomy, ipresentar niya nga burnt offering. Kaunon nga po. Sa John 6, ingon siya, ako ang tinapay. John 6:55, except you eat me, except you drink my blood, you are not part of me. Mga tao nanlakaw igsoon, katong mga hallelujah pirmi. Kay karon uso man hallelujah karong simanaha. Singgit og hallelujah. Kanang sana binditas lukay ba? Triumphal entry. Pagka sunod, maura po itong katong singgit o hallelujah, maura po itong singgit, ilansang siya sa krus. Ilansang siya sa krus. Magkaigsonan, gikinahanglan na to, all we need is boldly declare that Christ resurrected igsoon. Sa diha nga, mabot na to ang panahon nga, maluya ta igsoon. You need to boldly declare Christ is resurrected. He has overcome death and Hades. Mga kaigsonan, praise Him, He's a victor. After such a prayer, you would proclaim, as the Apostle Paul did igsoon. Mingon si Paul, death has been swallowed up in victory. Mingon si Paul, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Mga kaigsonan, 1 Corinthians 15, verse 54 to 55. Shout out to Ma'am Carmen, no? Arado. Mga kaigsonan, praise the Lord sa kadaugan nga gihimo sa atong Ginoong Jesucristo. Sa diha nga moabot ang panahon nga atakihon ta sa problema suliran sa kinabuhi. The living one living in us, nagpuyo siya nimo. Every fiber of your being must be saturated by Him, by God. Mga kaigsoon, ang Dios wala sa usa ka dapit, no? Because God is omnipresent. He is quantum, smaller than atom, everywhere, bisag asa. Anya, ang imong dust sa the ground, mapuno niya, makatahulos. Every fiber of your being will be saturated by Him. All we need is to boldly declare Christ is resurrected. Nabanhaw si Aaron, pagkabanhaw ni Jesus, may soon, gipangita niya mga disipulo o gihuyop niya. John
20 verse 19. Gihuyop niya ang Espiritu, siya receive the Holy Spirit. Kaysa diha nga ikaw makasabot nga ang Kristo nga nabanaw nga nani mo Espiritu na, omnipresent na, omniscience na, omnipotent na, igsoon. It's like protons and electrons. Everywhere, you cannot see in your naked eye, but He's there, mga igsoon. He's the resurrected one. He overcome death and Hades. And He is our victor. Revelation 23 verse 21, we are victor. Mga kaibigan, once you understand that, you can proclaim like Paul, death has been swallowed up in victory. Moingon ka, oh death, where is your sting? Oh death, where is your victory? Dili, si Udit ha. Mga 1 Corinthians 15, 54, 55, praise the Lord, death could not hold Christ. Neither it hold those who are in Him. Akong pagdasig mga kaigsoonan, you are beloved. Ang Diyos naa nimo. Mingon siya, I will never leave you nor forsake you. I remember your sin no more. Gigugma kaniya. Wala na niya hinumdumi ang imong mga sala. He paid the debt He did not owe. Ang atong utang gibayra na niya. It is done, consummatum is. Ay na paningkamot, maigsoon. Just embrace the victor, the resurrected Christ. Niya, ang atong pag-ampo igsoon nga makakaon kita sa mumo bisag gamay lang kada tanang adlaw, dili Domingo. Kundi Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, gamay nga mumhora. And you will enjoy life. And you will be eating at the Lord's table. Feasting at the Lord's table. Magkumbira ka sa labisa sa Diyos. Kada adlaw. He present Himself as bread of life. Not superior, not king gihapon siya igsoon, pero He loved pakals. God introduced Himself as food. Kauna siya kada adlaw. Nganong sa puton ta kay wa tay kaon. Nganong gikabuhi ta kay wa tay kaon. Mga kaigsoonan, the secret, mga kaigsoonan, for peace sa kinabuhi, eat Jesus every day and it will produce quality of life. Daghang salamat o happy weekend. Sa maron, Good Friday. Salamat kayo. Ang Diyos nagapanalangin na kanimo. Amen o amen.